Ang tema po nating tatalakayin ay ang mga babala ng Diyos sa mga mananampalataya ayon sa banal na kasulatan. Magandang gabi kay Brother Ramil, nanonood din sa atin ngayong gabi. Yan, mga babala ng Diyos sa mga mananampalataya ayon sa Biblia o ayon sa banal na kasulatan. Now, binabanggit natin palagi ayon sa banal na kasulatan dahil gusto ko pong ilagay sa puso't isipan ng mga nakikinig na patuloy na naglalaan ng kanilang oras na ang ating pinag-aaralan dito po sa ating program, hindi po yung aking aral, hindi rin po yung aking opinion, hindi rin po yung aking suggestion, kundi yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ito po ay napakahalagang mga aral, mga topic na pinag-uusapan natin dito dahil kapupulutan talaga natin ito ng aral mula sa banal na kasulatan na magbibigay sa atin ng gabay at magpapalakas ng ating pananampalataya. Kung minsan naman, meron pong mga pagtutuwid at pagsaway sa atin pong mga paniniwala. Kaya ngayong gabi, paintulutan niyo po akong magsalita ngayon na kung saan with authority na galing sa ating Panginoon. At ang ating pong paksa na ating pag-uusapan ngayong gabi ay meron pong tema na patungkol sa mga babala ng Diyos sa mga mananampalataya ayon sa banal na kasulatan. Ngayon, ang layunin po ng ating pag-aaral na ito, itong ating tema, gusto po nating maipaunawa yung mahalagang babala ng Diyos sa mga mananampalataya. Meron po kasi siyang warning sa atin. And pangalawa rin po dyan, makilala ang mga panganib sa buhay Kristiyano. Kasi po bilang Kristiyano, meron po mga panganib And may kayat po tayo sa isang pamumuhay na nandoon na tunay na nananampalataya at tunay na sumusunod sa Panginoon. Now, pag pinag-usapan po natin itong mga babala, ito yung nagpapahayag lang sa atin na yung pagiging mananampalataya, hindi po ito nangangahulugang wala nang may encounter na panganib. Kasi bilang tao, talagang subject tayo sa tinatawag nating mga hindi inaasahang pangyayari. Pero ang isang kagandahan po niyan, kung ipinahintulot ito ng Panginoon, ibig sabihin, merong purpose o kaya po natin. So, ang pagiging mananampalataya, hindi po nangangahulugan na wala ka ng panganib na ma-encounter. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, may mga time pa rin na na-aksidente, nagkakasakit, may mga ganyang pangyayari dahil ang pagiging mananampalataya hindi exempted sa iba't ibang mga panganib. Sa buong Biblia po kasi, paulit-ulit na nagbigay ng babala ang Diyos sa kanyang bayan upang sila'y manatiling tapat, banal at handa sa kanyang pagdating. Ang pinaka-importante dito, yung nakahanda tayo. Kung baga, wala tayo kasing kontrol sa mga bagay na pwedeng mangyari. Wala kasi tayong kakayang kontrolin po yan. May mga bagay na ayaw natin mangyari pero nangyayari. Pero meron tayong control kung paano tayo magre-response doon sa mga pangyayari. O yan naman po yung kagandahan. Kaya ang itinuturo paulit-ulit sa atin ng Panginoon ay dapat manatili po tayong tapat, banal at handa sa kanyang pagdating o kaya naman anumang mga pangyayari ang pwedeng mangyari o maganap sa buhay natin, masumpungan tayong tapat, banal at nakahanda. Sabi po ng unang Korinto, ito po yung talata babasahin natin. Unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 12. Ang sabi po ni Apostol Pablo, kaya nga ang nag-iisip na siya'y nakatayo ay mag-ingat, baka siya'y mabuwal. Sabi ni Apostol Pablo, kung iniisip mong ikaw ay nakatayo, mag-ingat ka, baka ikaw ay mabuwal. So dito sa pananalitang ito ni Apostol Pablo, huwag kang pakakampante kung ikay nakatayo, kung ikay matibay, matatag, na malakas ang iyong pananampalataya, mag-ingat ka, baka ikaw ay mabuwal. Hindi po nangangahulugan, nakatindig ka, nakatayo ka, stable ka, wala nang tinatawag nating darating na pagsusubok. Again, we are not exempted sa mga nangyayari sa paligid po natin ito, sa mundong ito. Sabi nga po niyan, hindi naman tayo pinangakuan ng Diyos na buhay na wala ng problema. Hindi tayo pinangakuan ng Diyos na buhay na hindi na tayo magdadanas ng mga iba't ibang mga pagsusubok. Ang ipinangako sa atin ng Panginoon na tayo ay kanyang sasamahan, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan, hanggang sa katapusan ng mundong ito. Dapat nating maintindihan po yan. Kasama natin ang Panginoon, anuman po yung nangyari, anuman po yung magaganap in the process of time. Pero dapat nating maintindihan, hindi tayo pinangakuan, wala pong ipinangako ang Panginoong Diyos na hindi ka na magdadanas ng problema, hindi ka na magdadanas ng pagsubok. Ang pinangako niya,
sasamahan ka ng Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ngayon, sabi ni Apostol Pablo, ang nag-iisip na siya nakatayo, mag-ingat baka mabuwal. Kaya huwag kang pakakampante. Kung ikay malakas ngayon, well, praise God. Panatilihin mo yan. Yung alab, yung pananampalataya, panatilihin mo yan. Kung ikaw ay nasa kainaan, huwag kang manatili sa kainaan. Magpakalakas ka, kapatid. Kung ikaw ay nalulupaypay, may mga kadahilanan, may mga iba't ibang rason yan, pero sa biyaya ng Panginoon, ngayong gabi, palakasin ka ng Panginoong Diyos upang ma-restore ka. Kung ba makapanumbalik ang iyong pananampalataya sa Kanya. Ngayon, isa sa napakalagang paksa na gusto po nating bigyan po ng pansin ayon po sa banal na kasulatan, itong mga babala ng Diyos sa mga mananampalataya. I'm speaking to all Christians, I'm speaking to all believers. Sa lahat ng mga sumasamba, mga mananampalataya, hindi lamang dito sa Camarines Norte, buong Pilipinas at buong mundo, ako ay nangungusap sa inyo sa gabi pong ito na nais kong ipahayag sa inyo yung babala ng Diyos sa mga mananampalataya na dapat nating maintindihan. Ano po itong mga babalang ito? Number 1, babala laban sa pagkukunwari at huwad na pananampalataya. Pag sinabi kasi nating huwad, fake. Babala sa pagkukunwari at peke, huwad na pananampalataya. Meron pong babala ang Diyos eh. Bakit po? Tingnan natin Mateo Kapitulo 7, talatang 21 hanggang 23. Very familiar po ito sa mga talagang Bible reader. Ang sabi po ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumagawa o gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi ng Panginoon, hindi garantiya na tumatawag ka sa Panginoon, makakapasok ka sa langit. Hindi garantiya na kilala mo ang Panginoon, automatic makakapasok ka sa langit. Hindi po ganun eh. Kundi, ang sabi po dyan, hindi lang yung pagtawag sa Kanya, kundi yung pagganap, yung ginagawa mo, yung kalooban ng Diyos na nasa langit. Now, ito po yung sumunod na talata. Talatang 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon. Take note marami. Hindi po ito kakaunti. Marami. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Ano po ibig sabihin ng nagsipanghula dito? Ito po ay nangangahulugang kami nangaral sa iyong pangalan. Mga mangangaral po ito, hindi ordinaryong mga mananampalataya. Ito mangangaral. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, nangaral kami sa iyong pangalan. Dala-dala nila ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Ang sabi po, nag-aapila, marami nagsasabi. Panginoon, nangaral kami sa iyong pangalan. Sumunod, sa iyong pangalan, nagpalayas kami ng mga demonyo. Mga miracle worker po ito. Sumunod, at sa iyong pangalan, kami gumawa ng maraming mga kababalaghan. Ano po ang sabi ng verse 23? At kung magagay papahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala, magsialis kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan. Tingnan po bakit hindi po kinilala ng Panginoon? Kaya nga, unang babala sa atin, babala laban doon sa tinatawag nating pagkukunwari at huwad na pananampalataya. Bakit? Kasi nga maaring ikaw ay nasa church. Pero kumusta talaga yung iyong pagkatao? Yung iyong bang pagpunta sa church talagang yun ay kapasyahan mo o baka ikaw ay napipilitan lang, baka panlabas lang, yung panloob iba. Kaya babala ng Panginoon sa mapagkunwari o kay huwad na pananampalataya, maaring may hawak ka ng Biblia, maaring dumadalo ka sa pagtitipon, pero meron ka ba talagang personal touch? Meron ka ba talagang personal relationship o kaya personal na ugnayan sa ating Panginoon? Hindi ibig sabihin nakikilala mo ang Panginoon, kinikilala ka niya. Dahil tandaan natin, hindi naman po lahat ng tumatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Kundi yung gumaganap o gumagawa ng kalooban ng Diyos nasa langit. At alay po ba, ang kinikilalang anak ng Panginoon, yung merong espiritu niya. Yun po yung kanyang kinikilala. Kaya dapat nating maintindihan, ito'y babala laban sa pagkukunwari at huwad na pananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, dapat yan ay personal na desisyon mo at galing sa puso mo, hindi dahil na puwersa kanino man o kaya napilitan ka.
ikaw ay naglilingkod sa Panginoon dahil yun ay desire mo, yun ay passion ng puso mo, yun ay gusto mong gawin. Dahil babala ito laban sa pagkukunwari at huwad na pananampalataya. Ayaw po ng Panginoon na maging peke ang mga mananampalataya. Kumbaga, dumadaan tayo sa iba't ibang mga proseso, nais ng Diyos na mailabas talaga yung pagiging totoo nating mananampalataya. Ito pa yung sinabi ng Isaiah chapter 29 verse 13. Kaya sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa akin at iginagalang ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi. Ngunit inlayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay isang utos lamang ng mga tao na itinuro. O, sabi ng Panginoon, iginagalang ako ng bibig. Iginagalang ako ng kanilang labi, pero yung kanilang puso malayo sa akin. Anong ibig sabihin? Kumbaga yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Hindi nagtutugma. Iginagalang ng labi, ibig sabihin balat kayo, pinapapurihan, sinasabihan ng magandang pananalita, pero deep inside, sa puso, kabaliktaran. Kumbaga, maaring pinupuri, maaring nagsasabi ng mga magagandang pananalita, pero sa kalooban, yun ay kabaliktaran. Kaya sabi ng Panginoon, ginagalang ako ng kanilang bibig, ng kanilang labi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin. Alam po ninyo, ang mas tinitimbang ng Panginoon palagi yung ating puso. Kaya ang advice sa atin ni Apostol Santiago, James chapter 1 verse 22, but be ye doers of the word and not hearers only. Datapwat kayo maging tagatupad ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Nagkakaroon ng self-deception kung puro ka lang pakinig, hindi ka naman gumagawa. Tingnan po kumbaga sa magulang na lang Di ba parang sirang plaka, di ba? Sasabi nga ng mga anak, parang sirang plaka si mama o kaya si papa, paulit-ulit. Bakit nagpapaulit-ulit? Kasi nga, hindi ka natututo. Alam mo, pagka hindi ka natuto, nagkakaroon ng self-deception. Kapag ikinatuto, ikaw yung makikinabang. Pag hindi mo rin natutunan, ikaw din yung magsasuffer. Yun po yung yan yung palagi nating consequence na dapat nating maintindihan. Sabi ni Apostol Santiago, maging tagatupad kayo ng salita, huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Doon po pasok yung nagiging peke yung ating pananampalataya, nagiging peke, naging huwad, hindi tunay yung ating pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Hanggang pakinig lang, wala naman yung pagsunod. Pagkatapos na mapakinggan, pag-uwi ng bahay, balik sa pagiging makasanlibutan. Pag-araw ng pagsamba, Kristiyano, pero pagka ibang araw, balik sa pagiging makamundo o makasanlibutan. Now, ang sabi po yan, huwag tayo maging peking mananampalataya, maging tunay tayo. Babala po yan. Unang babala na binabanggit ng Panginoon. Pangalawang babala. Ito'y babala laban sa maling aral at bulaang guro. Teaching and false teachers. Ang sabi po ng Panginoon, Mateo 24:11, at maraming magsisilitaw ng mga bulaang propeta at ililigaw ang marami. Take note, ang binanggit ulit, marami. Ililigaw ang marami. Sabi po yan, maraming magsisilitaw ng mga bulaang propeta. Yung propeta, tagapagturo, mga mangangaral. At alam niyo po ba, pag pinag-usapan natin yung mangangaral, tagapagturo, wala naman pong mangangaral, wala pong tagapagturo na magsasabi, oy, mali ang aming itinuturo. Lahat yan magsasabi tunay. Lahat yan magsasabi na nasa katotohanan. Pero ang sabi ng Panginoon, nagbibigay siya ng babala laban sa maling aral o kay bulaang guro. Dahil marami talagang magsisilitaw ng mga bulaang propeta at ililigaw ang marami. Now, alam po ba yung pinaka-magandang basis palagi natin dyan? Yung salita ng Panginoon. Let us go back to the Word of God. Kung yung iyong pananampalataya, yung iyong pinapractice na mga aral, hindi naman sinusuporta ng banal na kasulatan, bakit ka mananatili doon sa aral na yun? Kasi nga, kung hindi sinusuporta ng banal na kasulatan, hindi aral ng Diyos yun, kundi aral ng tao. Ang tawag po doon, tradisyon. Sinabi pa nga ni Apostol Pablo, di ba? Colossus 2:8, ang sabi po, kayo magsipag-ingat, baka sa inyo may bumihag ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa saling-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng salibutang ito at hindi ayon kay Kristo. Merong mga filosofiya ang tao at yung
nagpasalin-saling mga aral ng sanlibutan na hindi naman ayon kay Kristo. Kaya pinag-iingat tayo. Babala laban sa maling aral at bula ang mga guro. O, tingnan niyo po, kahit nga po sa Ebanghelyo, ang sabi po ni Apostol Pablo, Galatia 1:8 hanggang 9, datapwat kahit kami o isang anghel mula sa langit ay mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo kaysa aming ipinangaral sa inyo ay sumpain siya. Tingnan niyo po yung maigpit na tagubili ni Apostol Pablo. Sabi niya, kahit kami o merong isang anghel mula sa langit na mangaral ng ibang ebanghelyo na aming ipinangaral na sa inyo, kasi meron na pong naipangaral na eh. Kapag meron pong mangangaral, magtuturo ng ibang ebanghelyo, sumpain siya, sabi ni Apostol Pablo. Verse 9, gaya ng aming sinabi ng una, ay sinasabi ko ring muli sa ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, kaysa inyong tinanggap, ay sumpain siya. Grabe, ano? Bakit po ganun kahigpit ang binabanggit dito ng Apostol Pablo? Kasi nga, malaki pong dagok yan at ibubulid tayo sa tinatawag nating kapamakan kapag kay sumunod at napaniwala sa maling aral o kay maling tagapagturo. Kaya nga dapat natin ang palaging magiging sukatan palagi, basihan, yung banal na kasulatan. Hindi tayo dapat lalagpas dyan eh. Hindi tayo dapat higit dyan sa mga nakasulat. Kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, doon tayo magdidepend. Doon tayo kinakailangan magtitiwala. Kasi halimbawa, pag-usapan po natin, yung ebanghelyo kasi, alam po natin yan, death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ para po sa ating kaligtasan. Siya'y namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli para sa katubusan ng ating pong mga kaluluwa. Now, pag-usapan po natin itong ebanghelyo. Kasi nga, ito not to attack certain denomination, kundi gusto ko pong balansin natin. Kasi nga, babala ito ng Panginoon eh. Di ba sabi ni Apostol Pablo, kung merong nangaral, o kung merong mangaral, kahit kami, o yung isang anghel mula sa langit, na magturo, mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, sumpain siya. Paano ibig sabihin ng sumpain? Huwag mong tanggapin. Talagang saraduan mo. Now, yung ebanghelyo, si Kristo namatay, inilibing, nabuhay na magbuli. Alam natin yung pagkamatay, nagre-represent ng pagsisisi sa kasalanan. Yung pagkalibing ng Panginoon, nagre-represent ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yung pagkabuhay na magbuli ng Panginoon, nagre-represent ng pagtanggap ng banal na Espiritu na nagsisilbing pagbibigay sa atin ng panibagong buhay. Ngayon, pag-usapan natin yung pangalawa, yung paglilibing, yung baptism. Alam niyo po ba, ito Bible trivia, alam niyo po ba, ang bautismo na isinagawa ng mga alagad, lahat ng binautismuhan, dahil ang inutusan ng Panginoon ng baptism, mga alagad, di ba? Dahil sabi ng Panginoon, humayo kayo, gawin ninyong alagad ng lahat ng bansa, bautismo ninyo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Now, ito yung Bible trivia. Ang inutos ng Panginoon, bautismuhan, gamit ang pangalan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon ng bautismo ang mga alagad, binautismuhan nila lahat ng binautismuhan sa Book of Acts, pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ni minsan, hindi po ginamit ng mga alagad o sino mga apostol yung salita ng Panginoon na binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ni minsan, wala pong ganon. Lahat ng binautismuhan ay ginamit ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi sumunod sila sa utos ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon, bautismuhan sa pangalan. Ang Ama hindi pangalan, ang Anak ay hindi pangalan, ang Espiritu Santo ay hindi pangalan. Ako ay Ama, pero hindi Ama ang pangalan ko. Ako ay anak dahil may magulang ko, pero hindi anak ang pangalan ko. Meron akong pangalan. Yun yung sinasabi po ng Panginoon. Bautismo ninyo sa pangalan. Naintindihan ng mga alagad dahil nung sila'y napuspos ng Espiritu Santo, nagkaroon sila ng karunungan na i-reveal sa kanila at nung sila ay nangaral at kanilang isinagawa yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Again, wala tayong mababasa, wala kayong maipapakitang kahit anong talata na meron pong alagad nung nagbautismo ay ginamit yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang bautismong gagamitin nyo, yung pangalan. Hindi niya sinabing, ulitin ninyo yung sinabi ko. Ang sinabi niya, bautismo ninyo sa pangalan. Kaya naintindihan ng mga alagad,
Gawa 2:38, at sinabi sa kanila Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ninyong mga kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun yung kauna-unahang pangangaral matapos na ibuhos ang banal na Espiritu. Sila ipuspos ng Espiritu. Pag sinabi mong nagkamali si Pedro, parang sinasabi mo nagkamali ang Diyos dahil puspos siya ng Espiritu Santo. Pangalawang punto, kung sinasabi nating nagkamali si Pedro ng kanyang pangangaral o pagtuturo, hindi sinsanay nagkamali din yung mga alagad na nandoon. Dahil nung nagtanong yung mga nasaktang mga tao, ang sabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Hindi ba nandoon si Mateo, si Marco, si Lucas at yung iba pang mga alagad? Kung mali ang itinuturo ni Apostol Pedro, sinabihan sana siya, mali ang itinuturo mo, umupo ka dyan, hindi tama yan. Pero bakit hindi sinaway? Kasi nga, in-reveal sa kanila yung pangalan ng Panginoon. Now, bakit tayo ito binabanggit? Kasi nga, meron pong babala ang Panginoon, yung pangalawang babala sa mga mananampalataya, babala laban sa maling aral at bula ang guro. Kung ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, I'm sorry, hindi po yun ang tamang paraan ng bautismo. Ang tamang paraan ng bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Maaring nung ikay binautismuhan, lubog nga ang iyong buong katawan sa tubig. Pero kung ang invocation, yung pag-pray, ay ang ginamit ay pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi ka na bautismuhan sa tamang paraan. Ang tamang paraan ng bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Again, wala tayong mababasa kahit isang talata na meron pong apostol, alagad na nagbautismo na ginamit yung mga titulong Father, Son, and Holy Spirit. Lahat ng mga alagad sa Book of Acts ay nagbaptize sila gamit ang pangalan ng Panginoong Hesus. Now, bakit po ito mahalaga? Dapat nating maintindihan yung babala ng Panginoon laban sa maling aral at bula ang guro. Maling aral. Minsan nga po alam ng mali, wala namang sumusuportang talata. Pilit pang ipinagtatanggol, pilit pang ipinaglalaban. Alam po ninyo, humahantong sa tinatawag nating, kumbaga, by man's principle na lang Hindi na talaga ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga, pinag-uusapan natin ito dahil ganun po kahalaga ang pagtuturo ng Biblia. Ito pa, Ikalawang Timoteo 3 o 4:3 hanggang 4. Ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi sa pagkakaroon nila ng katinantenga, ay magsisipagbuntong sila ng mga guro na ayon sa kanilang sariling kalayawan. Now, tingnan po darating yung panahon na hindi natitiisin ng mga tao yung magaling na aral, kundi yung pagkakaroon nilang katinantenga. Ano po yung katinantenga? Gusto lang yung, kung ano lang yung makakapagbigay sa kanilang kiliti. Kung ano lang yung makapagbibigay sa kanilang aliw, yun yung kanilang papakinggan. Sabi po ng talatang 4, at kanilang ipipihit ang kanilang mga tenga sa katotohanan at ibabaling sa mga katha. Tingnan po ngayon, ibinabaling na ng tao yung kanilang tenga sa mga katha. Hindi na po doon sa katotohanan. Anong klaseng katha? Ngayon po natutupad sa panahon natin ito. Tingnan niyo po mas pinakikinggan ngayon ng tao yung mga AI-generated na mga iba't ibang mga videos, iba't ibang mga makikita natin, panoorin. Di ba nakakaliw na pakinggan, nakakaliw na panoorin? Yun pong baby na nagsasalita, yun pong mga lolo, lola na kumbaga nakikita mo parang totoong-totoo, pero yun po ay mga AI-generated. Now, ang sabi ng Apostol Pablo, kanilang ipipihit ang kanilang mga tenga sa katotohanan at ibabaling sa mga katha. Mga fables, mga katang isip. Anong ibig sabihin? Mga imaginations, hindi totoo. Ito ay mga AI-generated, ito ay mga katang isip, ito ay, sinasabi po ng Biblia, mga katha. Yun ang nakakalungkot dahil naibabaling na ngayon. Unti-unting naagaw yung atensyon ng tao. Tingnan po, mga kabataan, nakatutok sa cellphone, anong ginagawa? Mga games. Mga katha yan Puro katang isip mo. Ibinabaling na yung kanilang tenga doon sa mga katha, hindi na doon sa katotohanan. Wala na yung pag-ibig, pagmamahal doon sa Word of God. Magbasa lang ng ilang chapter, nandoon yung tinatawag nating, kumbaga, naiinip. Isang chapter pa lang, nahikab na kaagad, na inaantok na kaagad. Pero pag nakatutok sa mga telenovela, nakatutok sa mga iba't ibang panoorin, walang kurapan yan. Hindi mo pa mautusan. Pero kapag patungkol sa banal na kasulatan,
nakakainip, boring. Yun po yung nagiging bukang bibig. Pagkapatungkol sa gawain ng Panginoon, palaging, kumbaga, kinaiinipan ito. Pero sa ibang bagay, sa mga makapagbibigay ng kaaliwan, hindi po yan malaking usapin. Now, ito po'y babala sa atin ng ating pong Panginoon. Ano pong babala? Babala, laban po doon sa tinatawag nating babala po ng Panginoon. Laban dito sa tinatawag po nating maling aral at bulaang guro. Yun po yung pangalawang babala. Pangatlong babala. Babala laban sa pag-ibig sa salapi at sa sanglibutan. Ang sabi po ng Panginoon, Mateo 6:24, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. No man can serve two masters, sapagkat alinman sa dalawa ay kanyang kapuputan. Ang isa'y kanyang ibigin o kaya'y sa isa'y lalakip siya at ang isa'y kanyang habakin. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. No man can serve two masters. Hindi yung pwedeng mapaglingkuran ng sabay ang dalawang Panginoon. Tingnan natin ang sinabi naman ni Apostol Pablo. Unang Timoteo 6:9 hanggang 10. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pita na mangmang at makasasama na siyang ikipinalulubog ng mga tao sa kapamakan at kapariwaraan. Verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa paghangad ng ilan ay nangaligaw sila ng pananampalataya at inuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. For the love of money is the root of all evil. Hindi yung pera ang masama, hindi yung pera ang ugat ng kasamaan, kundi yung pag-ibig sa salapi. Iba yung usapan na iniibig mo na yung salapi, iniibig mo na yung pera. Kesa doon sa yung pera lang, yung hawak mo yung pera, hindi mo iniibig. Alam mo po ang sinabi po ng Bible dito, yung pag-ibig sa salapi, yun yung ugat ng lahat ng uri ng kasama. Bakit merong korupsyon? Bakit talamak yung korupsyon? Katiwalian. Hindi lamang masasabi natin sa gobyerno. Kahit sa ordinaryong tao, talamak yung tinatawag po nating katiwalian. Wala na pong honesty, wala na pong katapatan. Ano yung nagiging root cause? Yung pag-ibig sa salapi. Yung pag-ibig sa salapi nagiging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Magbilang kayo kung anong uri ng mga kasamaan. Ang sabi po ng Biblia, ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, yung pag-ibig sa salapi. Lucas chapter 12 verse 15. At sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magsiiwas sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Anong sabi ng Panginoon? Umiwas kayo sa kasakiman. Flee from covetousness. Alam po ninyo, covetousness, yung pagiging sakim, pagiging ganid. Ang sabi po dyan, umiwas kayo. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Ibig sabihin ng Panginoon, hindi yung mga tinatangkilik natin, hindi yung mga material, hindi yan yung talagang kasaganaan ng buhay. Hindi yan. Dadalhin ka niyan sa kapamakan kapag hindi mo kinontrol, ang mangyari niyan, ikaw yung kanyang kukontrolin. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Ito yung babala na kung saan andun po yung pagbibigay sa atin ng warning. Mag-ingat tayo. Baka andun na yung pag-ibig natin sa salapi. Isa pa po isang gusto ko pong i-point dito. Maaaring sabihin natin, ay pastor, hindi namin iniibig yung salapi, hindi namin iniibig yung pera. Ito yung point of argument ko. Kung hindi, bakit yung mga negosyo at mga transaction mo ay hindi mo kayang isang tabi kapag araw ng pagsamba? Kung sinasabi mong hindi mo iniibig yung salapi o yung pera, huwag kang magta-transaction sa araw ng pagsamba o araw na para sa Panginoon. Ibigay mo yung para sa Panginoon. Yan po yung deal eh. Dahil pagka sinabi mo, ay importante kasi ito, pastor, transaction na ito. Mas importante ba yan kaysa sa Diyos? Yun yung point of argument natin na kung saan dapat nating maintindihan. Baka nami-mislead tayo, baka na-slide tayo paunti-unti na sinasabi natin, nandun naman yung para sa Diyos naman ito, pag iniibig ko naman ang pero yung transaction mo, ginagawa mo araw ng pagsamba. Ikaw yung mag-control niyan dahil
Kung transaction yan at ibibless talaga ng Panginoon, pwede mong i-reset yan. Huwag po ngayon, kami po'y sasamba. Magpakilala kang mananampalataya, huwag mong itataw ng araw pagsamba dahil pwede kang mamislead yan. Tandaan nyo po, kinakailangan natin tumindig sa aral ng Panginoon. Tumindig tayo sa tinatawag nating katwiran ng Panginoon upang nang sa ganun, maranasan natin yung pabor, maranasan natin yung proteksyon, maranasan natin yung pagpapala at promotion ng ating dakilang Diyos. Alam niyo po, kahit anong pagsusumikap na gagawin mo kapag ka hindi loloobin ng Panginoon, magiging walang kabuluhan yan. At ang sabi nga ng Panginoon, umiwas kayo sa kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan niya yung kayamanan ng mundong ito at mapahamak ang kanyang buhay. Marami pong tao na marami pong mga ari-arian, marami pong mga kayamanan pero hindi masaya. Merong kulang. Alam po yung kulang? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong gabi kung ikaw ay isa sa mga binabanggit natin na parang bagang nasa sayo na yung lahat, yung mga material things, mga pinagpala ka, promoted ka, ikaw ay nasa kasaganaan, at meron ka pa rin kakulangan na hinahanap mo na hindi mo masumpungan sa mga bagay sa mundong ito. Alam mo yung kulang, kapatid, ang Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo ang Panginoon at ikaw ay mag-decide sapagkat alam ko ngayong gabi, andyan ang presensya ng Panginoon, andyan ang pagkilos niya upang abutin ang bawat isa sa atin. Naniniwala ako ngayong gabi, hindi aksidente na ikaw ay nanonood, hindi aksidente na ikaw ay nakikinig. Niloob ng Diyos na mapakinggan mo ang mga pagtuturong ito. Maaring may mga pagtuturo, maaring may mga napakinggan kang may kurot sa puso mo, maaring nasaktan ka sa iyong isipan dahil may mga bagay kang nagagawa na hindi talaga ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ibig lang sabihin niyan, kapatid, ikaw ay kinakausap ng Panginoon, nais kanyang mapabuti, nais kanyang maituwid, nais kanyang maitama, sapagkat nais kanya makasama sa kanyang muling pagbabalik, magkamit ka ng kanyang pangako, magkamit ka ng buhay na walang hanggan. Naniniwala ako sa gabi pong ito, ito yung kaparaanan ng Panginoon upang tayo ay mapalalahanan. Mga babala na itong ating pinag-uusapan, na ito ay magsisilbi po sa ating guide, magsisilbi po sa ating gabay, sa ating pong pananampalataya. Purihin ang ating dakilang Diyos.